Yo, what's up sa inyo mga ka-Tekamots, no? So, eto na naman tayo, panibagong araw. Panibagong kakupalan na naman ang ating gagawin sa kalsada. Joke lang. Ito nga pala, motor ko, Honda Click 125. Siya pala si Blue Hawk. So, ngayon nyo lang siya nakita sa mga si Blue Hawk ay nasira, sumabog yung mampukin ng gasket niya, naghalo yung langis at ang coolant. Anak ng tinapay ka, medyo malaki-laki ang gastos, tapos nawala ng battery. Ang tagal nitong natambak. So ito, labas natin siya. Hindi natin siya pwedeng barubalin dahil i-break in pa natin to. Ewan, basta break in. Hindi tayo pwedeng mag-isang daan dito dahil bago ang mga nito, bagong piyesa, bago yung piston, bago yung kinang-kinang kung ano-ano pa. So ang ating pag-uusapan ngayon, na makinig kayo, may payo ako sa mga kabataan. So hindi lang to sa mga kabataan na sa mga batang 90s din na katulad ko na mga tolongges din. Yung mga may about ito sa love life. Pag-uusapan natin ngayon, kailangan ba talaga natin ng jowa? Kayo mga kabataan, makinig kayo Ito. Kasi payo ko lang, yung iba kasi jowang-jowa Alam mo yung parang yung bang takot na mapag-iwanan, yung tipong takot mapag-iwanan na yung mga tropa nila may mga jowa na tapos sila wala, parang inaasar na bading, mahina. Alam nyo kasi sa buhay kasi magkakajowa kapag kagwapo ka, automatic yan may jowa ka na agad. Pero pag mukha kang burat katulad ko, mukha akong burat, di ba? Putay na, bago ako magkasyota kailangan ko pa ng isang katutak na pampakilig sa babae. Kailangan dun bonus points na dun, yung marunong ka mag-gitara, maganda boses mo, magaling ka kumanta para mapakilig mo yung mga puke ng liligawang babae. Tapos matapos mong haranahin lahat-lahat ng effort, ginawa mo, tapos binasted ka pa. Sakla, puke ng shit. Ito, kailangan ba talaga natin ng jowa? Ang sagot ay putang ina, isang malaking hindi. Kaya kayo mga kabataan, kayo po huwag kayo masyadong sabik sa syota. Kailangan natin ng jowa, ng ka-baby time, ng girlfriend, o kung ano. Hindi natin kailangan ng babae, puke ng ina. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-girlfriend, huwag kayong mag-syota o ano. Ang ibig kong sabihin, kung wala kang maharap na syota, okay lang yan, puke ng ina. Ang gawin mo, mag-aral ka na mabuti para pagdating ng panahon, makagraduate ka, magkaroon ka ng magandang trabaho, maging businessman, successful ka someday, babae na mismo lalapit sa'yo. Ganun talaga realidad ng buhay yan. Puwin na babae na lumalapit sa lalaki kahit ba mukha kang burat. Mukha kang burat pero putang ina, marami kang pera. Kaya mga babae, lumalapit talaga sa'yo, automatic na lumalapit yan. Tanginang yan hindi naman sa mga nabibiyayaan naman na gwapo tas may pera pa, putang ina, napakaswerte nyo. Totoo lang, hindi natin kailangan ng jowa. Kaya kayo mga pukin ng mga kabataan na hangad ng jowa, tipong tangina, akala mo katapusan na ng mundo, walang stress na stress. Akala nyo ba masarap magkasyota? Mga tanga kayo. Tangina, pipilitin mo magkasyota pag nagkaroon ka naman ng syota may stress ka lang dyan. I-stressin ka lang ng babaeng wala namang inambag sa buhay mo. Pukin ng ina, piling mo pag nagkasyota ka sasaya ka tungaw. Hindi. Pag nagkaroon ka ng syota, putang ina, mahahati oras mo. Mangyayari dyan, hindi nga lang hati kumbaga lahat na lang ng oras mo nasa kanya na. Tagal naman nito. Tapos pipigilan ka pa niyan sumama sa mga tropa mo. Putay na, nasaan yung kasiyahan doon? Putay na. Kaya kayo mga kabataan kayo, mag-aaral kayo ng mabuti. Yung wag kayong sabik sa babae. Bilang isang lalaki, siyempre, pag yung ibang tropa nyo may mga syota na, tapos kayo wala, kumbaga parang iniisip nyo na pag-iiwanan kayo, pukin ng ina, hindi ganun ang realidad ng buhay. Para saan pa't gusto mo mag-syota, di ba? Para saan? Putay na, wala namang kwenta yan, wala namang silbi yan, ubus oras, ubus pera lang yan Tangina, tingin mo pag nagka-syota ka, tangina, tingin mo ikaw yung lilibre ng babae. Puta bro, sa realidad ng buhay, tangina, hindi pwedeng ikaw yung lalaki, ikaw yung lilibre ng babae. Para saan nga ba't kailangan natin ng syota? Putang na, hindi naman mahalaga yan Alam mo kung totoong partners, yung asawa mo, pukin ng ina, yan yung totoong, yung magiging asawa mo. Pero yung mga jowa-jowa na yan, wala namang kwenta yun Pukin ng ina, kung sa inyo, mag-focus na lang kayo sa pag-aaral nyo, kinang ina. Huwag kayong panay syota-syota, putang ina, naghahangad ka ng nagkasyota, pag nabuntis mo naman, di kinang ina. Alam mo kasi sa buhay nung sa mundo natin, puta, pag ikaw ay sumobra sa babae at kamali ka ng control dyan, putang ina, ang babae, nakakabaliw yan. Nakakabaliw, nakakasira ng buhay. Putang ina, nakakadaming nag-suicide dahil sa putang ina ng babae. Hindi ako natatawan na lang talaga ako sa mga tangina nagsi-suicide Depression, putang ina. Hindi mo kailangan ma-depress sa babae, puta.
Babae lang yan eh, puta, iniwan ka eh, binasted ka, nag-iiyak ka kasi puta na pagsusyota na yan, puta parang ano na lang yan eh. Parang culture na ng mga Pilipino yun na puta na kailangan kong magsyota kasi puta, nakikita mo sa palabas ng TV may mga syota sila. Nakikita mo sa paligid mo may mga jowa sila, pukin ang inang hayop na yan. Wala namang naidudulot na magandang ano yan, sa totoo lang bilang isang ano nauna na nakakaranas ng mga putay na hindi ko naman nilalahat ha, pero syempre walang naidudulot na mabuti yung babae. Ngayon putay na magjowa-jowa kayo tapos tangina ganyan ang nangyayari sa inyo, masyado kayong pumunta sa level na hindi naman nakarapat dapat, di pag nabuntis mo di ano na mangyayari sa'yo, lalo na kung nag-aaral ka, di traffic ka ngayon, nahinto ka sa pag-aaral mo. Diba? Walang naidudulot. Hindi ko sinasabing walang kwenta o masama ang babae. Depende yan sa pagdadala. Pero kasi halos kalimitan sa lahat kasi puta, stress sa babae. Pukin ang ina, minsan ina-under pa. Alam mo ang babae kasi, ang maganda gawin dyan kapag na-inspired ka sa babae, yung halimbawa ganito, binasted ka, niligawan mo, tapos nag-aral ka ng mabuti, pinakita mo sa kanya na hindi ikaw yung sinasabi niya, di ba? Tapos nakapagtapos ka, naging businessman, yumaman ka, nagkita kayo, successful ka, na-inspired ka, yun nakaka-inspired. Hindi yung putang ina, binasted ka, niligaw mo, bumili ka ng alak, hindi ka pumapasok sa school, hindi ka nag-aaral ng maayos, dinedepress mo yung sarili mo, putang ina, gago, isa kang tanga. Hindi mo kailangan maggaganyan sa babae, gagi. Inang yan ang babae kasi pag hindi ka marunong magdala, mababaliw ka sa babae. Ang babae dapat ginagawang inspirasyon yan. Ngayon kung magkasyota ka, gawin mo siyang inspirasyon, hindi yung pamali-mali ka ng desisyon sa buhay. Pukin ang ina, pwede kang sirain ng babae, hayop. Diba? Isipin mo, masisira yung pag-aaral mo kung nakabuntis ka ng maaga, diba? Isipin mo yung ganun. Hindi naman natin talaga kailangan ng syota puta, mag-aaral ka ng mabuti. Pag naging mayaman at bilyonaryo ka, kahit mukha kang burat burat ang puta, lalapitan ka talaga ng babae. Kasi ang babae gusto niya ang komportable. Pero hindi ko sinasabi lahat ng babae gusto komportable. Ang hanapin yung babae yung perfect, yung hindi lang komportable ang gusto. Tsaka yung babaeng yung hindi lang din yung yung paasa sa lalaki. Tangina, hindi yung yun yung hanapin mo, yung babaeng matikas, yung tipong putay na yung hindi ka pababayaan. May trabaho ka o wala, mayroon siyang trabaho, give and take ba, pero hindi yung hanapin mo yung babae na putay na asa lang sa'yo, di ba? Inang yan. May tropa akong ganyan, puta, sobrang babaero nun, puta na, nabalo sa babae, nagkasakit-sakit na, nagganda tulo-tulo ng putang ina. Dahil sa kailigan sa babae, ayan, puta, nagganda tulo-tulo na. Tapos nung dumating yung time na nagseryoso yung gago, ay yung puta muntik pang magpakamatay sa bahay, kinang ina. Hayop talaga. Muntik pa talaga magpakamatay, puki na ina. Buti ka yung bubong ng bahay namin, pagka nung tali sa leg niya, na bumagsak dahil inaanay. Kung hindi bumagsak yun, di patay yung gagong yung tayo na shoutout sa'yo kung nanonood ka man. Isa sa mga malapit ko tong kaibigan sa sobrang kahiligan sa babae, muntik nang masira. Yan, hindi kasi marunong magdala, di ba? Kailangan ng babae dinadala, hindi natin yung pwedeng yung babae magdala sa atin. Putay na, hindi tayo pwedeng ma-under niyan. Kinang inang yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Lalaki babae, magpasakop ka sa lalaki. Hindi naman sinasabi na putay na lalaki magpasakop putay na mga under puta. Nung time na yun, walang maka-under sa akin nung nandyan yung time ko na yan. Puta, walang kahit sinong babaeng makapigil sa akin. Bagay, wala naman ako syota nung time na yun. So ayun, hindi naman natin talaga kailangan ng jowa kapag ikay bata pa. Tangina, wag kang masyadong nagpapapaniwala sa mga tropa mo, huwag ka masyado nagpapadala sa mga putay na nakikita mo yung mga kung sino-sinong sa paligid mo na may mga syota na sila, may mga boyfriend at girlfriend sila, tapos ikaw wala, so malulungkot ka, kinang ina mo, isang tukmol. Ngayon, sa kagustuhan mo magka-syota, hayop ka, nagkaroon ka nga ng syota, nabuntis mo pa dahil sa kasabikan mo, tanga ka, ayan ang nangyari. Ganyan ang nangyari sa'yo, nasira ang pag-aaral mo, di ba? Ang gawin mo kasi, putay na, hindi natin kailangan ng babae talaga sa buhay natin. Kapag hindi ko naman sinasabi na habang buhay na tayo hindi kailangan ng babae. Kasi, kumbaga kaya nga nilikha ng Diyos yung babae. Kasi yan yung ng lalaki, katuwang sa buhay. Nilikha ng Diyos para yung lalaki. Kasi si Adan nung nilikha niya, di ba nasa Biblia, sinasabi niya doon na nalulungkot si Adan. So kumuha siya sa tadyang ni Adan, ginawa niya, nilikha niyang babae para may yung babae na katuwang dapat sa buhay. Hindi yung putay na yung babae mag-i-stress pa sa'yo, putragis yan. Kalimitan sa mga
ano, siguro sa 100%, siguro 99% or 88% mga stress sa asawa nila, stress sa jowa nila. King inang yan. Ano ba nangyayari sa inyo? Tragis yan. Pero syempre, ang mga babae kasi, ano yan eh, mga matatalino din yung mga yan. Hindi totoo yung tangina ang babae sa bahay lang talaga yan. Sila yung mga ano, hindi totoo yan. Puta eh, mas magaling pa nga yung babae sa lalaki minsan eh. May mas matalino pa yung babae minsan, di ba? Isipin mo yung ganun, putay na yung babae, ang galing ng instinct niyan. Kapag nag-isip niya na niloloko mo sila, talagang niloloko mo sila. Isipin mo yung ganun at napagaling manghuli. Kaya ang babae, hindi rin to yung sinasabing bahay-bahay lang. Kaya kayong mga kabataan kayo, huwag niyong madalin yung buhay niyo sa mga ganyan. Hindi kailangan ng jowa o syota sa buhay, putay na. Kasi ang realidad talaga ng buhay, yung magiging partnership na kung tawagin, yung magiging asawa mo. Hindi rin naman masamang magsyota kasi magjowa. Para kunyari yung babaeng gugustuhin mo, pinag-aaralan mo kung siya na ba yung makakasama mo sa future. Inaaral mo, hindi naman masama yung ganun. Pero yung putang ina kasi, kalimitan sa ating mga lalaki, may pagkahamahangin tayo, pukin ng ina eh. Sa isang samahan, sa magtutropa na, ikaw yung pinakamaraming syota, di putang ina, gwapong-gwapo ka sa sarili mo niyan. Tang ina, marami kang nabingwit na babae. Kumbaga parang ikaw lagi yung bida, puking ina. Eh hindi naman sa realidad ng buhay na yun, puta ina eh. Pagdating ng panahon eh, yung marami kang babae, puta ina, wala naman yun eh. Hindi naman yan yung ano eh. Ang totoong maangas, puking ng ina, yung masenso ka sa buhay. Yung marami ka nang naipundar, yun yung tutang maangas. Pero yung kaya kasi sa mga lalaki, payabangan kasi padamihan ng jowa, padamihan ng ano, ayan, kahit magkanda tulo-tulo na sa dami ng babae. Ala, sige! Ano, kakakwentuhan natin to na nalimutan ko tuloy mag-top speed dito. Ay, hindi pa pala pwede. Hindi pa ako pwede pumunit ng streets dahil nga pa bago ang piston natin. Siyempre ang takbo natin dito 60-60 lang tayo. Hindi tayo pwedeng mag isa-isang daan baka. So ayun nga sinasabi ko, sa realidad ng buhay, hindi natin kailangan ng babae na magpapa-stress sa atin. Kaya ikaw, kung ikaw nai-stress ka, manood ka. Kung nanonood ka nga at nai-stress ka sa babae, tigilan mo na yan, tanga. Ba't hindi mo kailangan ma-stress kung iniwang ka, binasted ka o ano? Hindi mo kailangan mag-inom ng alak para sirain yung atay mo dyan dahil sa putang ng babaeng wala namang inambag sa buhay mo. Gunggong! Ang gawin mo, magsikap ka sa buhay mo. Huwag mong hayaan yung buhay mo, sarili mong malugmo ka. Okay nang inang hayop, may malulugmuin mo sa sarili mo dahil sa babae, ano ka? Titi! Inang yan. Di naman ano eh, ano bang ano, di ba? Isipin mo, kahit wala namang babae, pwede kang sumaya. Tayo na, pag bumotor nga lang, pwede kang sumaya kahit mag-isa ka, di ba? Kaya kayong mga kabataan ko, ang payo ko sa inyo, huwag kayong masyadong maramdamin, lalo na yung mga Gen Z na ngayon na danghihina ng loob. Okay nang ina, mapagalitan mo lang ng kaunti, nagpapatulpo na. Mapitik mo lang yung tenga, akala o pinahirapan na, tragis yan. Tayo na, marami nasisira ang buhay dahil sa mga ganyang maling relasyon. Ang totoong relasyon nga, gaya nga nasabi ko, yung tipong mag-aasawa ka na, mahahanap mo yung mahahanap mo yung babaeng mamahalin mo o makakasama mo sa habang buhay. Hindi yun po tayo na puro padamihan ng syota eh. Napakapangit ng ano nun, na babaero ka. Ako madami akong tropang babaero, pero hindi naman ako sa kanila kasi wala naman ako magawa eh, talagang babaero sila. Ako lang naman tayo, hindi babaero, ako lang yung loyal sa kanila eh, sila, wala akong magawa kung ganun sila. So sobrang hilig nila sa babae, bahala kayo sa buhay nyo. Dahil pag kayo nagkamali sa babae, nakpo, tapos unboxing. Tandaan nyo palagi na ang babae, hindi dapat yan kinaka-stress. Dapat ang babae, yan yung ginagawa nyong inspirasyon upang maging successful sa buhay. Huwag kayong manghina, huwag kayong bagay, kahinaan naman talaga natin mga lalaki yan, babae. Pero ibig sabihin, sa ganyang edad, mga bilang isang bata pa, huwag kayong masyadong focus masyado sa mga syuta-syutaan na ganyan, kinang ina. Sa realidad ng buhay, puta, pag dumating na yung tayo na mag-aasawa ka, wala na, forget mo na yung mga syuta-syuta na ikaw yung bida sa tropa na marami kang syuta. Asikasuhin mo na lang sa buhay mo kung paano ka umasenso. Ganito na ang buhay ngayon. Asensuhan ng labanan ngayon sa mundo. Hindi na padamihan ng syota, puking ina. Dami mo nga syota, putang ina. Pagdating naman ng panahon, pulubi ka naman. Wala ka naman kasi naubos yung pera mo sa babae mo, di ba? Yung mga ganyang bagay, ay kayo mga kabataan, pag-isipan nyo maigi yan.
Eh ano kung wala kang syota, eh kung inaasar ka ng tropa yung ano, eh ano, ikaw lang naman nakakaalam sa sarili mo, 'di ba? Eh ano kung wala kang jowa, 'di ba? Wala namang masama dun eh. San iba nagjojowa kayo tapos puros kayo kalibugan, 'di ba? Puta, masisira ang buhay niyo niyan pagka ganyan. Puro kayo kaanuhan eh yung ginawa nagtsuktsak kayong dalawa eh syempre anong lalabas dyan, alam nga naman lumabas dyan pera, syempre lalabas dyan sanggol, kinang ina. Yan ang mangyayari sa mga nagmamadaling magjowa, mga ignorante, punyemas. So ano no, smooth na smooth pa rin si Blue Hawk no, makalipas ang ilang buwan na nakatambak, smooth pa rin siya, parang walang nagbago. May nagbago pa nga eh, medyo lumakas siya na parang bago. Iba yung dating eh, parang iba talaga pag na-refresh yung makina. So napakasulit talaga ng Honda Click, gusto ko rin talaga ang Click. Dahil estudyante, sikip. Bilis ng oras, maggagabi na. Tapos solid yung bumomba na yun Ang angas, sana all. Sana all inline 4 na students. O diba, yan yung mga napapala ng syota na maaga. Yan, dumadami yung mga bata. Wala sa pagpaplano, diba? Sa buhay kasi ng tao, hindi naman yan paangasan ng paramihan ng babae. Paangasan kapag marami kang pera. Mas maangas kapag marami kang pera. Kasi insado ka sa buhay, hindi yung puro ka pang babae ginagawa mo. Tangina, wala ka naman mapapala dyan eh. Kasi mahirap yung ganyan. Pagka nabaliw ka sa babae, o hindi lang din naman yung lalaki na nabaliw sa babae. Sabihin din natin kahit yung babae nabaliw sa lalaki, di ba? Pwede masira mga pag-aaral nyo. Iba sinusuway pa yung magulang, sumama na sa lalaki, sumama na sa babae, nagtanan na. Wala nang nangyaring tama, di ba? Nagtanan, hindi naman pala kaya. Tapos babalik sa magulang, may kasama ng sanggol. Parang nag-ano kayo sa magulang, nagpapabigat kayo ng gano'n sa magulang, imbis na makatulong, di ba? Nag-ano ka pa ng dagdag. Kaya kayo mga bataan, mag-aral kayo mabuti. Ang babae nandyan lang naman yan, ang lalaki nandyan lang naman yan. Hindi naman kayo mauubusan ng babae, hindi rin kayo mauubusan ng lalaki. Kahit sabihin mo natin sa 100 babae, isang daan na yun, binasted ka. Putay na, may natitira pang 1,000,000 pa rin. Di ba? Napaka-imposibleng mawalan ng babae sa mundo, na mawalan ka ng partner. Kasi bawat ang isa sa atin, may nilikhaan Diyos na may tamang partner talaga. Ang hahanapin mong partner, hindi lang yung babaeng puro ganda lang yung alam. Putay na, hahanapin mo rin yung babaeng matalino sa buhay. Putay na, maganda nga, ang tamad naman. Kinang ina, nakakatawa dun. Under-undering ka pa, ikaw yung naglalaba, ikaw yung nagluluto. Kinang inang hayop na hindot na yan. Kinang ina sa akin, di ubra yung mga ganyang bagay talaga eh. Kasi di pwede yung under-undering ka ng babae. Kinang inang yung mga lalaki, nagpapa-under kayo sa babae, mga supot. Tayo na, mag-iinuman kayo, mag-hangout kayo ng mga tropahan, tapos hindi kayo papayagan. Anong kaululan yan? Ay, napapayag ba kayo? Sino ka ba? Wala ka namang inambag sa buhay ko. Inambag mo stress. Ang inang yan. Ano yun? Sino ka para pag-ariyan, di ba? Pero bahala kayo, mga tangina. Wala akong magagawa. Kung under kayo, mga supot kayo, mga takot kayo mawala ng syota eh. Putay na yun. Kaya kayo nagpapa-under kasi mga lalaki, takot mawala ng syota. Aminin nyo man natin, hindi. Alam, gano'n naman talaga sa buhay eh. Nakuha mo yung babaeng gusto mo, putay na, ina-under-under ka nga, takot ka namang mawala siya, ayaw mong maghiwalay kayo, di ba? Mga tokmol. Ang totoong sa buhay talaga, yung babaeng maasahan, yung babaeng marunong umintindi at marunong umunawa. Hindi yung putang na may stress ka lang sa babae. Napakapangit ng ugali. Kaya kayo mga kabataan dyan, kahit sino pang mga nanonood, sana may mapulot kayong aral, o kung wala kayong mapulot na aral, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun talaga, sikapin nyo. Pagka kayo kunyari inayawan ng babaeng gusto nyo, magsikap kayo. Makakahanap ka rin ng babaeng karapat-dapat para sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi para sa'yo yung babaeng yun. Alam naman natin na putay na pag di ka talaga gwapo, wala ka talagang pag-asa, hindi para sa'yo yung babaeng yan. Kailangan pag hindi ka gwapo, pag mukha kang burat katulad ko, bago ka makapagpakilig na, putay na, pag gwapo ka isang ngiti mo lang, laglag panty na agad yung mga babae na yun putay na, pag di ka naman gwapo, puta, bago mo mapakilig yan, gagawa ka pa ng katarantaduhan, gagawa ka pa ng comedy bago sila kiligin, sumaya.
Sakit, di ba? Yun ang totoo eh. Yung realidad ng buhay eh. Pukang ina. Bago mo pakilig yung mga yan, kailangan marunong ka mag-gitara eh. Puta, mukha ka ng burat, wala ka pang talent. Eh, anong gagawin mo pampakilig dyan? Diba? Bahala ka nang dumiskarte kung paano mo papasagot. Pero kapag ikaw, mukha kang burat, mukha kang puwet ni Lebron, pero yung bulsa mo naman, punong-puno ng dolyars, tangina, edi ang dami mong chika bebe. Naku po. Kahit yung mga tigti 300 sa sapote, baka magpalibre na lang sa'yo yun eh. Kape. Yan ang realidad ng buhay. Hindi lang dapat tayo sa babae. Yung mga lalaki kabataan kasi minsan parang alam mo magkasyota lang. Puta, parang ignorante. Umiiyak-iyak pa sa babae. Mga ulol. Ako nung kabataan ko, hindi ako umiyak sa babae. Hindi ko naman sinasabi na gaya nyo. Kasi syempre, magkaiba tayo ng damdamin. Hindi naman lahat ng damdamin matibay, di ba? Pero tangin na, gumamit ka ng utak, gunggong, ang daming pwedeng... Puta, pag iniwan ko ng babae, hayaan mo siya, maghanap ka ng iba. Hindi mo siya deserve, di ba? Ganun. Tangin na, hindi yung... Puta na, maglalasing, mag-iiyak, maglalaslas. Aput ka, anong kaululan yan? Laslas. Hindi dapat kung maglaslas ka na lang sa leeg, kinang ina mo. Palaslas-las, pa imo-imo ka pa. Tungaw. Sinisira mo lang ang buhay mo. Sinisira mo lang buhay mo doon sa babae, wala namang inambag sa'yo, di ba? Ano yun? Gumamit ka ng utak, bro. Huwag kang kamote. Kaya ikaw, kung nanonood ka man ito, huwag kang ma-hurt. Eh lang yan, nagsasabi lang ako ng totoo, di ba? So kailangan, tibahin natin ang loob no bilang isang lalaki. Puta, lalaki tayo eh. Hindi tayo pwedeng maging laruan na lang ng babae, pukin ang inang yan. Unang-una tayo, nilika tayo ng Diyos, di ba? Kasalanan sa Panginoon yan, magpa-under ka sa babae. Isang malaking kasalanan yan dahil utos niya. Hindi ko naman sinasabi na yung babae o tayo, yung baka pagkakaintindi nyo kayo na yung siga sa pamilya, yung mga kayo nang mananakit ka na ng babae. Hindi ganun, tangang ibig ko sabihin, ikaw yung laging masusunod dapat. Pero depende pa rin, ikaw yung laging masunod, pero kailangan yung tama yung gagawin mo, yung desisyon. Hindi yung po tayo na yung babae na lang yung nasusunod sa buhay mo. Huwag tayong pumayag na magpa-under, puta, lalo na ngayon. Uso na yun yung ganon, yung mga lalaking walang trabaho. Tapos yung babae yung may trabaho. Naku po, lintik na. Talaga namang undering ka lalo niyan. Puta na, pagka ikay wala kang trabaho, nandyan yung sisigaw-sigawan ka pa. Diba? Nakakairita yung ganon eh. Dapat hindi tayo papatalo kapag ganyan. Hindi pwedeng ganon. Sisikapin din natin sa sarili natin. Di ba? Puta, lalaki tayo eh. Hindi dapat tayo Pero bilang isang lalaki, huwag tayong abusuhin ng kapangyarihan. Kasi alam naman natin na ang babae, mahina talaga, nilikha ng Diyos yan. Tayo mga lalaki, malalakas talaga tayo eh. Nandyan yung puwersa natin mga babae eh. Pero wag natin sasaktan yung mga babae. Hindi tama yun. So hanggang 60-60 pwede naman daw to i-70 pero di ko ginagawa. Kasi break in lang to eh. Baka masira. Kakagawa lang din kasi nito ni Blue Hawk naghalo. Ewan ko ba't ganito sakit nito mga Honda Click. Pero napakatibay naman. Napakatibay naman talaga. Wala akong masabi sa Click. 4 years bago naghalo ko lang. Eh syempre tumatanda rin yung motor. Pero ngayon smooth na smooth ulit oh. Kayang-kaya na naman ito pumulit ng streets. Pero syempre huwag dating kasi nga bagong piston baka masira. Daw muna break in muna eh. Sundin na lang natin yung mga mekaniko. Baka mapagastos tayo lalo. So ay na nga, sana may natutunan kayo sa sinabi ko. Hindi naman mahalaga talaga na magka-shota ka, magka-girlfriend o baby time. Kaya mong sumaya, hanapin mo lang sa pamamagitan ng ibang bagay. Hindi lang sa babae yung kasiyahan. Maraming pwedeng paraan na pwedeng ka sumaya. Kaya ikaw, huwag kang malungkot na wala kang shota ngayon. Huwag kang malungkot na wala kang jowa, na wala kang girlfriend, na wala kang tinatawag na baby, honey. Putay na yan. Mas masarap pa nga maging single eh. Malaya ako saan mo gusto pumunta. Walang hinayupak na update ng update. Update ka ng update, diba? Isipin mo yung gano'n, kung gano'n masaya, gano'n kasarap ng walang shota, diba? Magagawa mo lahat ng gusto mo. Puta, pag may girlfriend ka na, wala. Okay nang ina, lahat ng oras mo. May mga babae pang gusto lahat ng oras sa kanila. Ay nako, bahala kayo sa buhay. Pero syempre, pukin ang ina, joke lang naman yung mga pinagsasabi ko. Tanga, wala yun. Wala lang kasi akong maisip na content. Nag-iikot-ikot lang ako dito kasi tong motor ko, binibreaking ko. Wala yun, tangi, yung mga sinabi ko na yun. Wala yun, tanga, puro kalokohan lang yun. Huwag nyo nang intindihin yun, hindi naman totoo yun. Hindi totoo yun, gagi.
Wala yun, tangina, fake news yun. Nag-ano lang kasi ako, nag-iikot-ikot lang ako wala akong wala akong makausap. Kaya nagbi-video-video ako about sa ganun. Pero wala yun, mag-iisipin yun. Tayo na masyado kayong wala yun, wag nyo masyado kayo madamdamin. Hindi totoo yun. Wala yun, focus tayo kasi nagmumotor tayo motovlogger ako hindi naman ako nagpapayo ng mga ganyan-ganyan po ina. Wala yan, mag-iisipin dyan. Sige na, ingat kayo palagi sa mga tropa kong riders, sa mga kapwa kong riders dyan. Mag-iingat tayo palagi, ride safe. And tayo, God bless. At focus tayo palagi sa daan. Huwag kayong tingin ng tingin sa kung saan. Kalimitan talaga ng trahedya sa daan. Minsan babae may kasalanan lalo pag maikli yung short, titignan mo ng ganyan, tapos ayan, hindi mo nakita na accident ay sus, nako. Ingat kayo palagi, wala yung katangahan ko lang yung mga pinagsasabi ko na yun, hindi totoo yun. Tangina yan, wala na kasi ako magawa nasalita ako dito sa camera pero ang totoo niyan, wala naman talaga akong pakialam, hindi naman talaga totoo yun, gag. Joke time lang yun.